Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong huling araw ng buwan ng Oktubre, sinabi ng Israel na aatakihin sila ng bansang Iran mula sa teritoryo ng Iraq. Maaari umano nila itong gawin anumang oras bago ang 5 ng Nobyembre kung saan magaganap ang presidential election sa bansang Estados Unidos. Ang pag-atake na ito umano ay sa pamamagitan ng pagpapaulan ng maraming mga drones at paggamit ng mga ballistic missiles. Noong Huwebes, ayon sa ulat ng The New York Times, mula sa 3 Iranian sources ay noong Lunes pa lamang ay sinabihan na ni Ayatollah Ali Khamenei na maghanda ang kanyang Supreme National Security Council sa gagawin nilang pag-atake sa bansang Israel. Lumabas umano ang ulat na ito matapos malaman ni Ayatollah ang naging epekto ng pag-atake ng Israel sa mga missile production infrastructure ng bansang Iran noong nakaraang linggo. Subalit hindi pa man natatapos ang isang araw ay isinagawa na ng Iran ang kanilang pag-atake mula sa bansang Iraq. 3 magkakasunod na pag-atake ang sinagawa ng Iran na yumanig sa southern part ng Israel noong umaga ng nakaraang Biyernes lamang. Tinarget ng mga Iraqi militia ang ilan sa mga mahalagang lugar para sa IDF sa Israel. Pinangunahan ng Islamic Resistance Group mula sa Iraq ang isang drone attack noong umaga ng Biyernes sa Israel. Ayon mismo sa Iran-backed group na nakadestino sa Iraq, tinarget nila ang Dimona Radar Facility at isa pang mahalagang lugar para sa IDF sa Golan. Ayon pa sa grupo, ang pag-atake na ito ay pagpapakita nila ng suporta sa mga bansang Palestine at Lebanon kontra Israel. Matatandaan na halos madurog ng bansang Israel ang Gaza Strip sa Palestine na pinamumugaran ng mga militanteng grupong Hamas habang patuloy naman nilang winawasak ang bansang Lebanon kung saan naman naroon ang Hezbollah. Ganti na din umano ito dahil sa ginagawang pagpaslang ng pwersa ng Israel sa mga sibilyan at sa mga batang wala pang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ayon pa sa grupo, magpapatuloy umano ang kanilang ginagawang pag-atake upang mabigyang hustisya ang mga sibilyan na nasawi sa kaguluhan at habang tumatagal umano ay mas palakas pa ng palakas ang kanilang gagawing pag-atake. Nangyari ang pag-atake na ito mula sa bansang Iraq ilang araw matapos lamang ang puwersa ng Israel ay nakaharang ng 2 UAVs o Unmanned Aerial Vehicle sa Red Sea, pero sa kabila naman ito, pinipilit umano ng bansang Iraq na hindi sila madamay sa nangyayaring kaguluhan. Hanggat maaari umano ay ilalayo nila ang kanilang bansa sa kaguluhan dahil ayaw nilang makita na ang kanilang bansa ay wasak, gaya ng nangyayari ngayon sa bansang Lebanon. Pero kung matatandaan, noong bago pa lamang nagsisimula ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng mga militanteng grupo na binuo ng Iran, una nang sinabi din ng Lebanon na hindi sila makikisali sa kaguluhan dahil ayaw din ng mga mamayan nito ang karahasan. Pero ngayon, ang Lebanon ay isa na sa mga main target ng Israel na patuloy nilang inaatake. Ito ay dahil na din sa dito nagpupugad ang Hezbollah na kilalang isang Iranian proxy at kumakalaban sa puwersa ng Israel. Marami ang nagsasabi na magiging ganito din umano ang kapalaran ng Iraq, lalo pa at may mga militanteng grupo din sa kanilang bansa na parte pa din ng Axis of Resistance ng Iran. Kaya kahit umano anong pigil ang gawin ng Iraq na hindi madamay ang kanilang bansa, ang ginagawang pag-atake ngayon ng Iran militia mula sa kanilang bansa ay malaking senyales na nalalapit na din ang kanilang bansa na pumasok sa mas malaking kaguluhan sa rehiyon. Nangangamba din kasi ang bansang Iraq na baka dahil sa pagkakasangkot nila sa kaguluhan ay maapektuhan ang relasyon nito sa bansang Estados Unidos at sa bansang Iran. Malaki kasi ang utang na loob ng bansang Iraq sa Estados Unidos. Kung matatanda noong taong 2017, sa tulong ng Global Coalition, tinulungan ng US ang Iraq upang supilin ng ISIS sa kanilang bansa. Ang nangyaring pagpapalaya sa mga ISIS sa Iraq noong taon na iyon ay maituturing na isang malaking milestone para sa kanila. Sa kasalukuyan din, ang Iraq ay maituturing na key partner ng bansang Estados Unidos sa rehiyon at nagsisilbing boses nila na naghahangad ng demokrasya sa gitnang silangang Asya.
Ang bilateral assistance ng Amerika sa Iraq ay hindi na lamang para sa pagpapatibay ng democratic institution ng Iraq, kundi nagpe-preserve din ito ng strategic, political at economic importance ng US-Iraq partnership. Mula din noong taong 2014, ang Estados Unidos ay gumastos na ng nasa $1 bilyon upang magpaabot ng mga humanitarian assistance sa mga mamayan ng Iraq na nawala ng ari-arian matapos ang gyerang kinasangkutan ng bansa noong mga nakalipas na taon. Katulong din ng Iraq ang Amerika para sa pagpapamodernisa ng kanilang puwersang militar upang mas maging malakas ang kanilang proteksyon laban sa mga nanghihimasok sa kanilang border. Meron ding base ang Amerika sa bansang Iraq na may tuturing na isa sa mga pinakamalaking base ng bansa sa rehiyon. Subalit sa kabila nito, hindi pa din nakakatiyak ang marami na magiging maayos pa din ang ugnayan ng bansang Amerika at Iraq, lalo at ang Israel ay kilalang mahigpit na kaalyado ng Estados Unidos. Sa Estados Unidos din ang gagaling ang 60% ng armas ng Israel na ginagamit nila sa kasalukuyan. Pero kung matatandaan, noong bagong taon ay inatake ng mga Iranian militia na nakabase sa bansang Iraq ang mga base ng Amerika sa bansang Syria. Ginamitan ng drones ang ginawang pag-atake na ito ng Iraq sa Syria at nagdulot ito ng mga pinsala sa mga sundalo na noon ay kasalukuyang nasa base. Nangyari ang pag-atake matapos mapas lang ng puwersa ng Estados Unidos si Al-Jawaru sa Iraq. Ito na ang pangalawang pag-atake na ginawa sa base militar ng Amerika sa Syria mula noong nakaraang taon. Isang drone strike ang nangyari sa US military base sa Deir al-Zawar sa bansang Syria. Bunsod ng pag-atake, maraming mga sundalong Amerikano ang nasaktan at nagtamo ng ilang mga sugat. Matapos ang pag-atake, makikita din ang ilang mga helicopters ng Estados Unidos na nag-take off sa base upang dalhin ang mga sugatang sundalo sa ibang mga base militar ng Amerika para gamutin. Isang Islamic resistance sa Iraq ang nagpalabas ng isang pahayag sa kanilang Telegram na sila ang nasa likod ng pag-atake sa mga base militar ng Amerika. Ayon pa sa grupo, ginawa nila ang pag-atake upang gantihan umano ang puwersa ng Estados Unidos, pero hindi nabanggit ng grupo kung anong dahilan at bakit nila ginantihan ang Amerika. Noong 4 ng Enero nitong taon lamang, napas lang ng puwersa ng Amerika ang leader ng militanteng grupong ito na si Jawad Kazim al-Jawari sa Iraq. Si al-Jawari ang pinuno ng Harakat al-Nujaba. Ito ay isa namang grupo ng mga terorista na suportado ng Iran at nag-ooperate sa mga bansang Syria at Iraq ayon sa Pentagon. Si al-Jawari kilala din bilang si Abu Taqwa. Sangkot siya sa mga pagpaplano at pag-atake laban sa puwersa ng Amerika. Bukod kay Abu Taqwa, ilan pang miyembro ng naturang grupo ang nasawi sa ginawang pag-atake ng Amerika. Ang Amerika ay may military presence sa Iraq bilang parte ng Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve. Ang misyon ng CJTF-OIR ay ang lupigin ang mga ISIS sa mga partikular na lugar sa Syria at Iraq. Sa loob ng Iraq, ang Estados Unidos ay nakikipagtulungan sa Iraqi Security Forces at sa Kurdish Security Forces upang maisagawa ang misyon. Ito lamang umano ang tanging dahilan ng pananatili ng puwersa ng Amerika sa Iraq at yun ay ang lupigin doon ng mga ISIS. Patuloy umano silang makikipagtulungan sa puwersa ng Iraq hanggat ang nakasalalay dito ay ang seguridad at kaligtasan ng mga sibilyan. Hindi lamang umano sa Iraq dahil kahit sa ibang bansa ay kaya din nilang makipagtulungan upang magkaroon ng iisang hangarin at yun ay ang kaligtasan ng buong mundo. Sa ngayon ay nasa dekada na ang lumipas mula ng umpisahan ng naturang misyon at mula na nga noon ay hindi na mabilang na tagumpay ang natamo ng CJTF-OIR laban sa ISIS. Kilala ang bansang Iran na maraming mga proxies na kakalat sa iba't ibang panig ng Middle East. Subalit kilala din naman ang bansang Estados Unidos na may nakakalat na mga base militar sa iba't ibang bahagi din ng Middle East. Sa ngayon, ang bansang Estados Unidos ay mayroon lamang nasa 43 mga tropa na nakadeploy sa iba't ibang panig ng Middle East at marami pang mga sundalo ang inaasahang paparating at idadagdag sa bilang na ito. Lahat ng mga ito gagamitin ng Amerika upang tulungan ang Israel laban sa Iran. Makikita sa mapa na ito kung saang bansa mayroong mga base militar ng Estados Unidos.
Nakakalat ito at napapalibutan ng Israel. Kahit pa ang bansang Syria at Iraq na grabe ang simpatya sa Iran, makikitang may base din doon ng Amerika. Meron din silang base sa Saudi Arabia, Egypt, Jordan at sa Oman. Sa totoo lang, kahit sa ang bansa ata sa Middle East ay may base ang Amerika. Mula sa mga sundalo, fighter jets, drones, mga barkong pangdigma at kahit ano pang maisip mong armas pangyera ay meron ng mga baseng ito. Tila ang bawat Arab nations ay may kasunduan sa Estados Unidos, subalit ang nag-iisang bansang Arabo na may maraming base ng Amerika ay ang Kuwait. Nasa 5 ang kanilang base doon habang nasa 13,000 mga sundalo nila ang permanente na doong nakadestino. Ang bilang na ito ay mula pa noong taong 2021 kaya inaasahan natin na mas nadagdagan pa ito sa lumipas na 3 taon. At ang Kuwait ay halos nasa pintuan lamang ng Iran. Nasa bansang Qatar, Bahrain at UAE ang ilan pang mga advanced military base ng Amerika. Habang meron din silang major base sa Africa na nasa tabi lamang ng Red Sea na malapit lamang sa Yemen kung saan nagpupugad naman ang Houthi na kilalang Iranian proxy. Kung akala ng Houthi noon na makakapaminsala sila o makakaatake gamit ang Red Sea sa mga barkong daraan doon, nagkakamali sila dahil mas nauna pang naging handa ang Amerika sa kanila. Sa katunayan, ang bansang Estados Unidos ay nag-deploy na ng nasa 4 na guided missile destroyer upang mas palakasin pa ang kanilang presensya sa Red Sea. At meron din silang barko sa Eastern Mediterranean Sea na baybayin lamang ng bansang Israel na malapit lamang din sa Gaza at sa Lebanon. Sa kasalukuyan, ang Amerika ay may nakadeploy na 3 guided missile destroyer at isang amphibious assault ship sa Mediterranean Sea.